At 20 days na siyang wala sa amin. Hindi ko pa muna yan inaalis. Sabi ko, ayoko nang mag-YouTube. Sabi niya, hindi. Mag-vlog ka. Sige na, mag-vlog ka na. Sabi niya, kapag nagtatampo ako, mag-vlog ka na. Sabi niya, yan lang, sabi niya, ang happiness mo sa buhay. Pag time will come, sabi pa niya ng ganun sa akin, na kung ano't ano man, sabi niya, ay kailangang ituloy mo ang pagbablog, panuorin o hindi, go ka lang dahil I know you, sabi niya sa akin. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's morning at nag-iisa ako dito sa kusina para kagigising ko lang. 9:30 na pala. Umalis kahapon sila Zoe. Kami na lang dito ang naiiwang tatlo, si Jarrell at saka si JR. Pero si Jarrell ay magbabakasyon din sa Philippines. Kami na lang ni JR dito ang natitira. Pati si Mikel. Uuwi sila nang hindi pa namatay si Papa Dods ay nakaset na ang kanilang mga bakasyon na yan. Nakakuha na sila ng ticket. A year ahead of time sila kumuha ng ticket. Ngayon, ang hirap ng buhay kung mag-isa ka na lang. Kasi dati si Papa Dods parati ang kasama ko dito sa bahay. Siya ang sa umaga, ganito nagkakape kaming dalawa. Yun, ngayon wala na. Solo na lang sa buhay. So, tara, magtimpla mo lang tayo, my friends and friendship, ng kape. At ayaw ko naman sa inyong ipakita na parating lang akong lungkot na lungkot. Kaya tinatago ko na lang sa sarili ko dahil ayaw ko naman kayong damayin sa aking kalungkutan. Pero okay lang, kaya ko pa naman, my friends and friendship. Ito, tahimik na tahimik ang aming bahay sa ngayon. Dahil ako lang ang mag-isa dito sa kusina. Ayan, nagsindi ako ng candle kay Papa Dudes. Hindi ko pa inaalis itong picture niya dahil wala pa siyang 40 days. Ayan. Nung 10 siya namatay ng December. And ano na ngayon? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. At 20 days na siyang wala sa amin. Hindi ko pa muna yan inaalis. Diyan lang muna. At magkakape muna tayo, my friends and friendship. Hindi ko pwedeng pabayaan itong aking YouTube. Dahil one time na sinabi niya pag ako ay galit na sabi ko ayoko nang mag-YouTube. Sabi niya hindi, mag-vlog ka. Sige na, mag-vlog ka na. Sabi niya kapag nagtatampo ako, mag-vlog ka na. Sabi niya, yan lang, sabi niya, ang happiness mo sa buhay. Pag time will come, sabi pa niya ng ganun sa akin, na kung ano't ano man, sabi niya, ay kailangang ituloy mo ang pagbablog, panuorin o hindi, go ka lang dahil I know you, sabi niya sa akin, na pag ikaw ay nalulungkot at pag ikaw ay nagagalit, harap mo lang ang GoPro mo ay happy ka na, kaya go, sabi niya lang ganun. Yun ang ano ng ni Papa Dudes, kaya ito, magsisimula na ako ng aking pagbablog para may papanoorin kayo at kung ano ang aking abutin, kung saan ako abutin ng aking mga paa. Pero may plano akong by March ay magbabakasyon din ako para makapag-unwind din sa sarili ko. At parang sobrahan na ako sa too much stress. Pero marunong naman ako magdala, my friends and friendship. Kaya ko naman, iiyak ko lang ang lungkot ko, nawawala naman pag iniiyak ko. At yung kinakausap ko lang si Papa dun sa kwarto dahil mag-isa na lang ako sa kwarto. Hindi ko inalis ang kanyang kama dahil hindi naman siya namatay doon. Sa hospital naman. Hindi ko inalis ang kanyang kama. Inaayos ko parati, nilalaban ko ang bedding. At dyan, hinigaan ng mga apo. Okay, kape muna tayo. Kape tayo, my friends and friendship. Almusal ko yung saging na saba at saka yung kamote.
ilang araw, ilang linggo na wala talaga akong gana kumain. Mabuti na ngayon medyo bumalik-balik na ng kaunti ang aking appetite. Breakfast tayo, my friends and friendship. Kaon tayo. Kain na tayo, my friends and friendship. Lunchtime. Ang ulam ko ay yung okra. Mayroon akong kaunting bagoong. May laing. At saka yung Bicol Express. Yung natira noong New Year. Tara, kain na tayo. Ngayon lang ako bumabawi ng pagkain. Ito yung tuna. Pinirito ko. Tsaka may bagong akong kaunti. Tabang ng tuna. You wanna see it? I see it. T-Rex, what about T-Rex? You're so cute. Hey, raptor, eat Oh, I like the Raptors. It's really strong too. Oh my God, mo, Raptor. Raptor is fast. Oh, is the ano yun? T-Rex. This is a T-Rex. Where's the Raptor? This one's a Raptor. Yung kumplito, abo-abo ko na lang ang mga gamit. Favorite. This is my favorite. Yeah. Gosh, Where's your favorite? My daddy's favorite. That's your T-Rex favorite. na. My Where's daddy's favorite. And also- John John's favorite? Cassie's favorite. Akong favorite. Ang got a favorite na. Favorite. And that's Yeah. Cassie's favorite too. Now you eat now before the dinosaur eat your egg. Nope. Nope. No. No dinosaur. Okay, I'm gonna go to work now. Okay. Okay. Okay, I love Tito you. Jack. I'll see you next time. Okay. Okay. You be good, Mama. Ha. I love you. Say opo. Opo. Opok daw. Opo. Where's your Where's your boot? Ayaw boot! Ako na ko. Hot. Hot! Kuno! Bidubira I sausage. know it's hot. Yeah, boot. Nagwa pa na nga. Romeo, wata lang. No? Nakaon niya ako. Ang ani nakat datong sugudlan tao kay Shen. Katatong atong akat. Manami ang sugudlan. No, it's okay. I just need plastic bag. Good to. Is good. I dinosaur truck. Yeah, I know. I dinosaur. You have a dinosaur truck. Oh my God! You got Antay kami tubig, you Jen. got a Jurassic Park. Yeah. Oh my God! I'm scared. Pupu! Kisses, kisses. Be good boy, ha? Daddy's gonna pick you up. You po po? No poopy. Si Nana to na katohoy. Nana to na. Si Mami ko na nag-work, si Daddy si work, so I'm gonna stay to Mama. You be good to Mama. Okay. Good kay mama. Okay. Keep her young. Yeah, you tell the dinosaur to protect Mama, okay? Okay. Nope. Nope. Bye bye. Oh, yeah, bye-bye. Love you. Love you. Bye, Papa. Love you, Papa. Say love you, Papa. Mama. Ingat ka, anak, ha? Yeah. You have a nice car. Mabuti nandito si Kas. Ito ang pinagkakaabalangan niya. Kompleto niya ng mga dinosaur niya. Kaya yun. Si GR alas na naman. Dahil maiwan na lang kaming dalawa dito ni Cash sa bahay. Friday ngayon, my friends and friendship. At nandoon na sila Zoe sa Taipei. At sasakay ulit sila pa Philippines. Ganito na lang ang buhay ko. Oo, marami naman akong mga anak. Pero may mga kanya-kanya na silang bahay. Dito ako sa bahay ng anak kong babae, yung mami ni Zoe. At siyempre, iba talaga pag nandyan ang asawa mo, kaya lang wala na. Kaya pag-aaralan ko ng magiging solo na lang ako sa buhay. Dito sa Amerika wala akong bahay.
sa Pilipinas ang bahay ko, yun ang aming pinagtuunan ng pansin ng papa ko, ni Papa Dudes. Ang magpagawa kami ng bahay sa Pilipinas dahil balak namin ay doon na lang sana kami mag-retired noong time na yon. Pero nagkaroon ng mga maraming sakit na lumalabas kay Papa Dudes, kaya hindi na kami nag mag for good kami sa Philippines dahil nandito kasi lahat ang mga gamot niya. Kaya wala naman akong magagawa, ako lang ang uuwing mag-isa, yung hindi ako sanay na mawalay sa asawa ko, hindi kami nagkahiwalay ever since. Ang asawa ko, my friends and friendship, ay talagang mabait yun siya. Nung namatay siya, my friends and friendship, ay hindi namin ina-expect na hindi na siya makakauwi dito sa bahay. Ang akala namin, katulad ng dati, nadadalhin lang siya sa hospital. Kasi nasasanay kami na kahit 3 weeks siya, umuwi pa rin siya dito sa bahay. Pero, nung dalhin namin siya noong 3 sa hospital, kasi mayroon, dito pa lang sa bahay, mga, nung, napapansin lang namin, nung birthday niya, kaya sabi ng mga anak, kailangan i-celebrate natin yung birthday ni Papa dahil hindi naman natin alam sa kanyang mga kapansanan ay magiging okay si Papa. Pero yung birthday na yon, mayroon na siyang kinocomplain sa akin na wala namang problema sa pagdialysis sa kanya, okay siya. Almost 5 years na siyang dialysis. Ang kinocomplain lang niya ay sabi, parati siyang nagbabathroom, gustong magpupo na wala namang lumalabas. Gustong magpipi na wala namang lumalabas. Yun. Kaya, na-hospital siya dahil that time na nagsabi na siya na may dugo nang lumalabas sa aking pag-ihi. Yun. Doon na kami kaya doon na namin siya dinala sa hospital. Pinasok namin si Papa Dude sa hospital ng 3. Dinala kami ni Chanel doon sa ER. Tagal pa namin naghintay dahil maraming mga pasyente din. Pag sa pasok doon sa loob, tinest niya lahat. At doon na nakikita lahat sa lab test niya ang maraming nagsipagtaasan ang kanyang mga lab test. Lalo na ang troponin niya, ang heart niya parang nagbabago na. Kaya sabi ng doktor, i-admit na lang siya nung time na yun. Di mga 11 o'clock, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi niya, parang sumasakit daw yung dito sa tiyan niya. Yun. At sabi ng doktor, i-admit niya na lang para mayroon pang pinangtawagan lahat ng kanyang mga doktor sa kanyang sa urology, tinawagan pati sa nephrology, yung sa dialysis niya, tinawagan ang primary doctor, tinawagan ang kanyang cardio doctor, yun, pinang-ano na lahat, kaya na-admit na siya sa hospital. Hindi namin, wala kaming isip na mai-admit na hindi na makauwi siya. Wala na. Nung pagpasok na niya, sabi ko, uwi muna ako at babalik ako dito. Halos ayaw pa niya akong payagan na umuwi. Kaso sabi ko, marami ditong may sakit ngayon. Usok kasi ang trangkaso, yung influenza. Maraming sakit at baka ako magkasakit ako, sino mag-aalaga sa'yo. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya yun, nagpaiwan naman siya, pinick up na ako, umuwi na ako. Inumagahan ay bumalik ulit ako sa kanya. Sabi niya, kinocomplain niya, masakit yung dito. Si Papa Dudes kasi, more than 10 years na siyang nagkaroon siya ng prostate cancer. Pero nakasurvive siya doon dahil ni radiation at parang wala namang naramdaman. Pero lumagpas na siguro, more than 10 years na at baka bumalik na naman yun. Hindi namin alam. Kaya yun ang kinocomplain niya, yung dito sa abdomen niya na masakit. Pero may nakita yung doktor nung MRI sa kanya, nakita doong may mass doon sa loob. Yun siguro ang pinagmulan ng kanyang bleeding. Ayun, yung bago siya ipapasok sana sa sa kanya, yung yung surgery na siya,
at aalisin na yung kanyang bukol na nandoon sa kanyang bladder, ay bumababa ang kanyang troponin at nagkaroon siya ng mild na cardio, yung na-stroke na ano siya, inatake. Ay kaya nag-decide ng doktor na dali na lang siya sa ER para i-surgery. Pero bago ang lahat, sabi muna natin, lagyan mo na siya ng pacemaker dahil humina ang kanyang puso. Ang pagpasok na doon, sabi pa niya sa akin, ito yung sing-sing ko, hawakan mo, wag dahil surgery ako, kinuha ko naman. Sabi niya, keep mo itong mga wallet ko. Ayun, sabi niya sa akin. Okay naman. So paglabas na niya, may respirator na siya. Isistoscopy sana siya, yung operahan yun. Itingnan doon kung ano ang bukol na yun. Pero duda ko, cancer na yun. Yun ang pain niya. Kinakakatiter siya dahil maraming dugo ng buong buo ang lumalabas. Kaya sabi niya paglabas na niya naka-respirator na, hindi na siya nagsasalita dahil may respirator. Hoping na pag maalis ang respirator, nilagyan siya ng respirator, yun ang nagsusupport sa kanya habang nandoon siya sa operating room. Habang nilalagyan siya ng pacemaker. Pag maging okay siya, isistoscopy na siya, opera na siya. Yung papasokan ng camera doon sa loob at yun ang magagawa ng surgery doon sa loob. Yung radiation. Ay wala na, hindi na nagawa yun dahil humina na, hindi na siya makapagsalita. Tapos habang mayroon siyang respirator, may sinasabi siya pero sinusulat niya, binibigay namin ang pen. Okay pa siya. Sumunod na araw, nagiging irritable na siya. Hindi na makapagsalita. Wala na, hanggang sa namatay na lang siya. Di ba lang siya nakapagpaalam sa amin? Ay, ganon. Yun, yung nakakalungkot dahil walang paalaman. Sinabi ko na lang, hirap na talaga siya. Sabi ko, sige na, kung napapagod ka na, umalis ka na. Huwag mo akong isipin at kaya naman ako na ang buhay ko at ang mga anak ko, hindi naman nila ako pababayaan. Pero hindi siya handa na mamatay eh. Hindi siya, yun siguro yung ano niya. Pero alam niyo, may friends and friendship. Nung mamatay siya, ewan ko lang sa mga iba, ito ay observation ko lang sa akin. Nung namatay siya ng 10, tinawagan na kaming patay na siya. Di umalis na kami mga 7 dahil nag-flatline na siya tapos nabuhay uli, ni-revive. Tapos nung nasa road na kami, kasi na-traffic kami, patay na siya ng 7 o'clock. Kaya hindi kami nakaabot sa kanya. Pero naabutan ng anak kong babae na panganay, nasa ang papa niya mainit pa doon sa ospital. Diretso kami doon sa ospital. Dumating pa kami, hindi pa siya maputla. Yung bagong namatay pa lang siya. Parang mainit pa at ang mga skin niya ay okay pa siya. Yung parang buhay. Ginaganon ko ang ano niya, parang okay pa. Hanggang sa huling namumutla na bandang huli. Nung may CCTV kasi ang bahay namin, bago ako umalis, ang kanyang walker ay nilagay ko doon sa may gilid. Tapos, tiningnan kasi may sensor kaming ilaw dyan sa may pintuan na kung walang tao, wala namang hindi nag-iilaw ang light na yon sa may pintuan namin. Pag may tao, saka naman iilaw. Ay nakita naman namin sa CCTV na umiilaw ang aming light dito sa may pintuan. Tapos, Mama, hindi mo ba niligpit ang walker ni Papa? Sabi ko, niligpit. Nilagay ko doon sa gilid. Nakita namin ang kanyang walker nandito na sa gitna ng bahay. Dito na sa loob ng bahay. Sa gitna siya parang ginamit. Siguro naniniwala ako na bagong mamatay ang isang tao ay bumabalik pa sa kanyang pinagmulan. Doon talaga kami ng pinangingilabutan na talagang si Papa hindi niya matanggap na mamatay siya. Nakita lang namin. Marami siyang mga minamatsyag. Ayun. At wala pa, mga 2 nights pa lang siya, na nararamdaman kong nasa sa room siya. Kaya ang ginagawa ko, kinakausap ko lang, nararamdaman ko. Kasi ang higaan niyang inaayos ko, wala namang nakahiga doon. Pinalitan ko ang sapin. Ay yung bang parang may nakahiga at nakaupo. Yun siguro, yung hindi pa niya matanggap na namatay siya.
yun. Hirap tanggapin pero kailangan ko rin na mag-move forward muna. Dahil nahihirapan din ako, my friends and friendship. Yun lang, ito lang na pagbablog ang aking kalaban sa lungkot. Yung nagsasalita lang ako dito sa pagbablog ko. At marami pa akong gagawin, ang mga kanyang mga box ng dialysis. Yung bang namimiss ko yung araw-araw kong ginagawa, ang routine ko, pagtulog sa gabi, nagdadialysis ako sa kanya, nagkukwentuhan kaming dalawa. Paggising sa umaga, pupunta na ako dito, babalikan ko siya, alisin na ang kanyang dialysis, bibigyan ko siya ng mga ng toothbrush niya, maglilinis na siya ng mukha niya, ng sarili niya. Tapos pupunta na siya, naka-ready na ang pagkain. Yung parang ang tagal kong bitawan, yung bang parang namamalikmata ko na yun ang ginagawa ko, routine. Kaya pinag-aralan ko. Dahil sabi ko, maluluko ako nito pag hindi ko pinag-aralan. Yun bang, sa tulong din siguro niya, kasi sabi ko, tulungan mo ako naman, Papa, na huwag naman ako, sabi kong, magkasakit, sana magiging normal ang aking pagkain at ang aking pagtulog. Kahit wala akong ganang kumain, nalala ko yung sinabi niya sa akin, kumain ka lang kahit wala kang ganang kumain, sige lang at magpahinga ka. Yun, kaya kumakain ako kahit walang gana. Sige, kain lang, sinusunod ko talaga ang oras ko ng pagkain. Umiinom ng gamot. Pagkatapos, pag sinabi kong, Papa, matutulog na ako at pagod na ako. Sabi nila, yung mga iba hindi daw makakatulog. Nakatulog ako mula nung start ng 10:30 na ako matutulog sa higa. Kinaumagahan ako magigising. Yun na ang routine ko gabi-gabi. Hindi ako natatakot dito sa bahay kahit wala ang mga anak ko na sa bakasyon. Si Jer po minsan umuwi ng mga 10 o'clock. Hindi ako natatakot dito dahil alam kong nandito siya. Hindi naman nakakatakot si Papa. Yung ang nakakatakot lang yung mga buhay na taong papasukin ka sa bahay, yun. Pero pag ganyan, si Papa hindi ako natatakot. Kaya happy ako. Yung nalulungkot ang mga bata, baka sabi niya, Mama, anong mangyari sa'yo? Okay lang ako, happy ko. I'm strong, sabi ko sa mga anak ko. Yun. Kaya, marami rin akong mga pagsisisi na hindi ko nagawa, na buhay pa siya, na dapat nagawa ko. Marami akong na, kasi masyadong kampante kami nga. He's always going home every time that he is in the hospital. Yun ang iniisip namin na, okay, he gonna go home, he goes okay. Pero wala. Yun ang parang, bigla na lang kami parang binuhusan. Yun bang parang ganon. Kinukwento ko lang ito, my friends and friendship, pero marami pa ako sa inyo. Next time, ikukwento ko sa inyo. Marami namang tao sa kanyang viewing. Halos mapuno naman ang chapel. Maraming mga friendship ang mga anak ko. Kasama sa hospital na dumalo. At nilibing namin siya sa isang private na libingan. Yung gated. Sabi ng mga anak namin, ang mga tao, ang buhay, nag-aaway-away sa lupa. Samantalang kung mamatay ka pala, sabi ng mga anak ko, kapiraso lang lupa ang iyong ililibingan. O diba? Yun ang sabi ng mga anak ko. Kaya sabi niya, no need na mag-away-away ang pamilya dahil sa lupa. Dahil ito lang ang kahantungan natin, ang isang pirasong lupa na magkasya ang ataol. Ilibing naman si Papa Dudes ang maayos ng kanyang mga anak. Inaris na may insurance naman siya. Pero ang insurance din naman enough, lahat sa mga gastusin. Pero nakatulong naman ang tulong. At maraming salamat sa lahat ng mga friendship ko na dito sa Amerika o sa Pilipinas na nagpadala pa din dito ng kanilang tulong. Maraming salamat sa mga friendship ng mga anak ko, naming lahat na dumalo at nakikiramay sa pagkamatay ni Papa Dude. Salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa pero buong puso kong pinapasalamatan kayong lahat. Dahil hindi namin ito lahat ma-settle ang aming mga problema kung wala lahat ang inyong mga tulong. Thank you so much. At hanggang sa muli, my friends and friendship, in my next vlog ulit. Okay, you finish this? Why not? Pwede na garbage. Sa susunod na vlog ko ulit at magkukwento ako ng love story namin ni Papa Dudes. Okay, my friends and friendship. At bye-bye. At thank you sa inyong lahat. That's your turn. Bye-bye. Say thank you to the friendship. Thank you. Who are you? What's your name? Nope. Your name is?
Nope. Cass. Oh, show to to our friendship your toy. Your toy. Show to the friendship. Nope. Who is this? Who's this? Oy. Who's this? Hello. Okay, bye-bye. Andito ako sa bahay, mag-isa lang. At nanonood ako ng aming CCTV sa Philippines. Nandun kasi na si Sla Zoe at saka ang mami niya. Kaya ako dito mag-aayos ako my friends and friendship ng mga gamit ni Judy sa dialysis at dispose yung mga at masyadong nakatambak. Tara, samahan niya ako my friends and friendship. Tahimik ang bahay. Maulan pala ngayon sa weather. Anahin ko muna. Kasi bukas is garbage day. Ito kasi nakatambak maraming Bakit kaya ito nandito? Teka. Yan. Marami kasi my friends and friendship ang supply ni Papa Dudes na hindi nagamit. Kailan lang ito dinelever dito nung buhay pa siya. Na dinelever ito yata ng November yata 27 at namatay siya ng December 10 kaya wala pa masyadong bawas. Ay ipang-unbox ko ito. Ito siya my friends and friendship. Mahal ito pag binili at wala kang insurance. Mahal ito. Kaya ang gagawin ko lang nito ilalagay ko doon sa bathtub at bubutasin para may tapon itong kanyang mga Mag-isa lang ako dito. Kaya imbis na magmukmuk ako ito. Magtatrabaho at magiging busy. $600 ito na pinapasok sa kanyang tiyan pag nagda-dialysis. Hindi lang 600 dahil dalawa. Ito dalawa siya sa gabi ang pinapasok sa tiyan niya, tinuhugas. Ginagawa ko kasi ito my friends and friendship ng paunti-unti dahil masyadong marami pa doon. At bukas, Sunday, bukas sa Monday is garbage day. Kailangan may tapon na to sa recycle. May balot ito Talagang nakaslow.
Nakadispose na ako ng 10 bags. Puno na din ang aming garbage disposal doon, kaya next na naman. Madilim na naman, my friends and friendship. Night na naman. Wala pa. Dito, ako pa rin mag-isa dito at nag-gym si Jarrell, walang pasok. At si JR, ewan ko saan ba si JR, di pa umuwi. Kaya manood muna tayo ng TV.